Laganap sa ating mundo ang paggamit ng iba't ibang gadgets. Ginagamit ang mga gadgets upang maging mas madali ang paghahanap ng impormasyon at para makapagbigay aliw sa mga gumagamit nito. Sa kabila ng mga nabibigay na benepisyo ng mga gadgets, may kaakibat naman itong masamang epekto sa kalusugan. Ang mga negatibong epekto ng gadget sa ating kalusugan ay ang mataas na antas ng stress at pagka-addict, pinsala sa mata, kakulangan sa ehersisyo. Sa kabuuan, mahalaga ang paggamit ng mga gadgets sa ating pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi natin dapat baliwalain ang epekto nito sa ating kalusugan. Ang pagkain ang pinagkukuhanan ng sustansya at iba't ibang mga betamina ng ating katawan. Ngunit hindi lahat ng pagkain ay maganda para sa ating katawan at maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa ating kalusugan. Maraming mga tao ang wala ng oras para makapagluto o makapaghanda ng pagkain na may sapat na sustansya. At dahil dito, ang mga instant food ang naging takbuhan ng mga nakararami dahil ito ay mabilisang lutuan lamang. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng labis ng mga ito ay makakadulot ng iba't ibang sakit dahil ang mga ito ay nagtataglay ng mataas na sodium content o sa madaling salita ay pagkakaroon ng maraming asin. Ang pagsobra sa anumang bagay ay talagang walang madudulot na maganda at ganoon na rin sa pagkain ng mga instant food. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute or FNRI, ang mga madahong berde at dilaw na gulay ay sagana sa beta-carotene na magiging vitamin A sa katawan. Upang maiwasan ang ganitong mga epekto, mahalaga na tayo ay maging mapanuri sa ating mga pagkain. Dapat nating isa-alang-alang ang balanseng pagkain na may sapat na dami ng prutas, gulay, proteins at carbohydrates at limitahan ang pagkain ng mga maaalat at may mataas na preservatives. Mahalaga rin ang tamang pagluluto ng ating pagkain upang mapanatili ang mga sustansya nito. Sa mga nagdaang taon, patuloy na tumataas ang temperatura sa buong mundo dahil sa climate change. Ang pagbabagong ito ay may malalim na epekto sa ating kalikasan at kalusugan. Ayon kay Dr. Neha, ang pagbabago ng temperatura ay hindi nagdudulot ng sakit sa atin, ngunit ang mga pagbabago sa mga kondisyon ng panahon ay maaaring mag-udyok sa ating magkasakit. Kapag mainit, dapat tayong magsuot ng tamang damit at gumamit ng sunscreen upang maprotektahan ang ating balat. Kapag malamig naman, kailangan tayong magsuot ng tamang damit na makakapagpanatili ng ating katawan sa tamang temperatura. Isa pa sa mga maaaring gawin upang mabawasan ang masasamang epekto ng temperatura sa ating kalusugan ay ang pagpapanatiling hydrated, pagkakaroon ng balanced diet, pag-inom ng mga bitamina at iba pa. Palaging tandaan ang pagkain ng gulay, prutas, pag-inom ng maraming tubig at gatas at iba pa ay nakakatulong sa ating katawan upang mapanatili tayong malusog at malakas. Piliin nating mabuti ang mga pagkain na ating kakainin upang makaiwas tayo sa sakit.